Okay. So, atin na pagpatuloy, no? Dito tayo ngayon sa sa isang comment. Ito ay isinend sa akin, sabi niya, Brother Jando, pwede mo bang sagutin ang post na ito? Okay, so tiningnan ko kung ano yung post na yon. Ito ay galing kay Angel Faith Defend, no? Sabi ni Angel Faith Defend, matod aning mga Dominguista kasagaran nako makita o mabasa, ngunyan gini sila bangang adloy papahulay para lamang sa mga Hudiyo. Ang pangutana mauni, asa ang bersikulo mga Dominguista nga iyara sa mga Hudiyo ang adlong igpapahulay? Wa mo kasabot ani sa Marcos 2:27, 28, gibuhat alang sa tawo gitawag kini og Lord's Day. Palihog pagtubag mga Dominguista. So tatagalogin ko para doon sa mga Tagalog na hindi nakakaunawa, no? Sabi ganito, ayon pa sa mga Dominguista, yung Dominguista sa kanila ang tawag na doon Sunday Keepers. Na kadalasan niya nakikita at nababasa na sinasabi raw na ang araw ng Sabat ay para lang sa mga Hudiyo. Ayun, iisa-isahin nating sagutin yung mga talatang yan. Bakit sinasabi na ang 7-day Sabbath ay para lang sa mga Israelita? Ganito yan. Ating isa-isahin ng mga talata, ha? Unang talata, kailan inutos? Kailan inutos ang mangilin ng Sabat? Ito ay inutos noon sa Exodo 20. Sinong kausap doon? Ating balikan sa Exodo 20, versikulo 2. Ito ang sinasabi, ano? Yan. Sabi, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Dito, ang kinausap rito, ang siyang malinaw na inuutosan, yung inilabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Unang-una, walang hintil doon. Lahat yon mga Israelita yon. Silang mga inalipin sa Ehipto, walang kahalong hintil yon. Mga Israelita ang lahat ng yon. Sila yung mga inalipin sa Ehipto. Sila inilabas sa Ehipto. Nang sila ay nailabas sa Ehipto, may mga sumama na hintil na hindi matiis yung mga dilubyo na nangyayari sa Ehipto. No? Hindi nila matiis yung mga dilubyo, nagsisama sa mga Israelita nang tumawid dito sa dagat na pula. So, doon, nang sila tumawid sa dagat na pula, kahit panoorin mo pa sa pelikulang The Ten Commandments, yung nanay ni Moises na nagpalaki sa kanya na Egyptian, sumama sa kanila kasama yung mga bodyguard niya. Mga hintil lahat ng mga yon. Sumama. So, may mga hintil na sumama at nanirahan kasama nila sa mga Israelita. Kaya doon sa 8, inutusan niya ang mga Israelita, alalahanin ninyo ang araw ng Sabat at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Sila yung inutusan. At sino pa? 10. Pero ay 7 araw ay araw ng Sabat ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na yon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Bakit may mga dayuhan? Kasi hindi mga Israelita nagsisama. Nanirahang kasama nila. Ang tanong, kasali ba dyan ng Pilipino? Ang sagot ay hindi. Bakit hindi kasama ang mga Pilipino dyan? Kasi hindi naman dayuhan ang Pilipino sa Israel. Alam nyo kung bakit? Magiging dayuhan ka lang kung pupunta ka sa Israel. Kaya nga dayuhan. Dayo. From the root word dayo. Pag ikaw ay dumayo, ang tawag sa iyo dayuhan. Kung hindi ka dumayo, hindi ka dayuhan. Paano ka magiging dayuhan? Hindi ka naman dumayo. Hindi ba? Ganyan yan. Para ka maging dayuhan, kailangan mo munang dumayo. Okay? Para maunawaan, ha? Bago ka maging dayuhan, kailangan mo munang dumayo.
pinanganak ka sa Pilipinas, hindi ka man lang nakatapak sa Israel. O meron ba akong boses sa sa live, no? Pinanganak ka sa Pilipinas, hindi ka naman nakatapak sa Israel. Matatawag ka ba doon na foreigner? Ang sagot ay hindi. Hindi ka matatawag na foreigner o dayuhan. Kasi doon ka lang naman sa Pilipinas na natili. Oh. Yung mga sinasabi dito ng mga hintil na nakasama sa nakasama sa nautusan, sila yung mga hintil na nirahang kasama ng mga Hudiyo. Saan? Sa Israel. So yung mga Pilipino rito, lahat ng mga Pilipinong SDA na hindi nakatapak ng Israel, hindi kasama sa utos na ito. Okay? Yan, para malaman ninyo. Tapos, ngayon, dahil hindi kasamang mga Pilipino diyan, ang tanong saan daw mababasa na ang Sabat ay inutos lamang para sa mga Hudiyo? Ating babasahin sinasabi sa Deuteronomy 5:15. Anong sabi ha? 5:15 ng Deuteronomy, ganito ang sinasabi. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto. At mura ro'y inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniuutos ko na panatilihin mong nakalaan ang araw ng Sabat para sa Panginoon. Sa madaling salita, ang inutusan talaga na mangilin ng 7-day Sabat, yung mga inilabas sa Ehipto. Walang Pilipino ron. Yan ha? Hinay ang volume sa imong tingog. Sabi niya, hinay daw ang volume. Kana, lakas na ba? Lakas na ba volume? Lakas na? Sabihin nyo lang po kung malakas na volume ha. Hinay daw akong tingog. Hinay imong tingog bro. Ang sound effect mo ay kusog. So, yan. Putol-putol imong tingog bro JD. Basta sulpot gani sakitan sa kamatuoran nganong di man kasabot tungod kay gitudloan og bot-bot maura man ay ilang nahibalan. O maulay lang nahibalan nila yung binutbot, no? Hirap talaga. Binutbot rin nahibalan ng mga sulpot, no? So, ngayon, ano ang paliwanag daw ng isa pang talata na talagang sa Israel lang inutos ang pangingili ng Sabat? Layo kas mic. Kana bro, okay na. Okay na bro ang sound. Okay na. So inakyat ko kasi masyadong mataas yung inakyat ko yung microphone na yan. Okay na? So balikan natin yung SDA itong nagkipagsubukan gahapon bro. Yes, SDA yon. Natawa ako sa SDA na yon. Akalain mo, may ebidensya na tayo na ang mga Pariseo hindi nagpapatawad ng kasalanan. So sasabihin niya, nagpapatawad. Natawa ako doon sa niya, sa lakas ng loob, no? Tingnan mo, eto ako ngayon, paos. Yan ha. So, doon yung makikita. Ang ebidensya, napakatibay. Yung kanyang daldal niya lang yun. hindi magwawagi yung kanyang daldal, So, move na, basta mga sulpot, bobo, naniniwala sa tatag lang ng tao. Ngayon, tuloy natin. So, saan pang ibang talata na, mga Israelita lang ang inutusan? Hindi tayo kasama doon, Ito, sa Awit 147, hindi ko ito nabasa kahapon 19 hanggang 20, ganito ang sinasabi. Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ano daw? Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Yung sa Exodo 20, versikulo 2 hanggang following verses, yon ay ibinigay sa Israel. Yon, Ibinigay yon sa Israel. Hindi kasama Pilipino doon. Bakit? Verse 20. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh. So,
hindi kasama ang Pilipinas doon. Pero nalaman ba ng Pilipinas na iniutos yun sa mga Israelita? Yes, nalaman. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. But the reality still doesn't affect the reality, no? Hindi talaga inutos sa mga Pilipino ang pangingilin ng ikapitong araw. So walay 10 commandments ang RCC, bro. Ang RCC meron siyang 10 commandments. Ang RCC meron 10 commandments. Pero dinrive na siya para mag-fit sa Christian doctrine. Dinrive na. Hindi ba? Sa Bisaya, ikatulong nga sugo, santuson mo ang adlang Domingo og pistang iglilihi. Sige nga, hanapan nyo nga ako ng talata, saan yan sa Exodo? Wala sa Exodo yan. Try nyo silipin sa Deuteronomy kung meron bang ganun. Santuson mo ang Domingo og pistang iglilihi. Wala yan. Bakit wala? Kasi dinrive na siya. Dinrive na siya sa Christian doctrine. Sa Christian doctrine. Ngayon, nakakasalungat ba tayo sa utos na mangilin ng Sabat? For me, hindi. Bakit? Ang Sunday sa amin is the Christian Sabbath. No? Ang Sunday sa amin is a Christian Sabbath. So, hindi kami nakakasuway. Tingnan yung mga mga comment nila dito, no? Dumadami yung mga comment nila. Okay, so ano daw yung paliwanag ko daw sa Marcos 2:27 hanggang 28. Okay, babasahin ko yung sinasabi sa Marcos 2:27. Okay ha, ito. Ayon dito sa Mark chapter 2 verse 27, ganito ang aking mababasa. Yan. Then Jesus said to the Pharisees, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, the Sabbath day was made to help people. Ang Sabbath ay ginawa para tulungan ang tao. People were not made, hindi ginawa ang tao, to be ruled by the Sabbath, para mapasa ilalim ng kautusan ng Sabbath. Maliwanag naman, di ba? People were not made to be ruled by the Sabbath. Ang tanong, ang mga SDA ba was ruled by the Sabbath or not? The answer is, they are ruled by the Sabbath. Ano ebidensya ko? Dati, nung ako'y nasa SDA pa, may kasamahan kami, yung kanyang anak, ang graduation day, mangyayari sa araw ng Sabado. Alam mo anong desisyon ng ama? Pinili niya na wag na lang ipaaten ng graduation day ang kanyang anak, kasi nagkataon araw ng Sabado. Yun. Yun ha? So they are ruled by the Sabbath. Pero ang sabi sa Biblia, people were not made to be ruled by the Sabbath. Sa madaling salita, tabingi na, baliktad pa ang utak ng mga Sabadista. Yun. Tapos, 28. Naalala ko dati, sabi ni Gillier pa kanya. Bro, ayon sa Biblia, si Kristo ang Lord of the Sabbath. Ang tanong, sino ang Lord of the Sunday? Yan ay isang bunga ng maling unawa. Bakit? Sa Biblia, sa verse 28, ganito ang sinasabi. So, the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Tagalogin natin. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon sa lahat ng araw. Huwag mo sabihin sa akin, Bernes, hindi mo siya Panginoon. Huwag mong sabihin sa akin, ano ngayon, Webes ngayon, hindi ko siya Panginoon. Huwag mong sabihin sa akin, ay, Merkules ngayon, hindi ko siya Panginoon. Mali yun. So, the Son of Man is Lord of every day. Pag sinabing every day, hindi ba kasama linggo? Lelang nyo.
Ah, basahin ko ulit ha. Easy to read version. Easy to read version. Mark chapter 2 verse 28. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. So siya ay Panginoon sa lahat ng araw at kahit sa araw ng Sabat. So hindi siya Panginoon lang sa araw ng Sabat. Palibasa kasi, mga Sabadista talaga walang alam, hindi marunong umunawa ng Biblia. Yun ang totoo doon. Kaya para sa kanila, ang kanilang interpretation sa Mark chapter 2 verse 28, sa Saturday lang Panginoon si Kristo, sa ibang araw hindi na. Oh, yan ha. Yan ang kabulastugan ng kanilang mga turo. So yun ang paliwanag ko. Sa Mark 2:27-28, people, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Okay, magbasa na tayo ng mga comment, ano? Okay, dito tayo na tayo sa ano, sa sabi ni Yasha Kisel, bot ni Mojando, ang bot ka na ang kapataka og interpret. Oh, sige, mga SDA na makipagsubukan karon, sige, sulayin ninyo. Try nyo makipagsubukan sa akin, gagamit ako ng AI rito. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Yung Artificial Intelligence, kompleto ng research ito eh. Kung pagkukumpara ko lang ang kaalaman ng mga Sabadistang sulpot sa AI, mas mataas ng 90% ang alam ng AI. Bakit? Lahat ng reality nasa kanya na, sagap na niya, ibubuga na lang niya pag hiningi mo yung sagot. So, yung paliwanag ng mga Sabadista, sige, subukan niyo makipagsubukan sa akin at mag-private interpret kayo. Pag sinabi ni AI, baliktad yung mga paliwanag ninyo, sabihin talagang baliktad kayo munawa. Oh, yan ha. Gagamit tayo ng AI dito. Sige, so ating subukan yung mga baka may gusto magipagsubukan. Okay, Junior Dairo Burjando, more power to you and all safety. I'm from Davao City. Uy, good afternoon Davao, no? Lu Takulod Baldapan, mayang hapon Brother John, ask lang ko, naabay open ugma Friday sa Office of Healing Exorcism? Wala. Close Friday and Saturday. Sunday yung muling pagbukas. Okay, Beth Kabatingan, maayong hapon sa tanan. Mangutan ako, wala ba sacramental blessing ron? Salamat. Nagkaroon kanina kaso lang wala akong connection doon sa kabila kaya hindi ko na i-live. No? Kasi yung mixer ko naiwan doon sa doon sa maleta ko na dinala doon sa Davao. Okay, sabi naman dito ni Cherry Tijeros sumanting, Yasha, ikaw mo'y butbuton, ilaron pag yun. Oh. Tingnan mo yung tanong ni Yasha Kistel dati, very fallacy. Saan mo nabasa na hindi kasama ang mga hintil? Sinabi ko na nga nakasama ang hintil pero doon sa Israel. Tatanong pa niya yun. Very ang tawag doon, strawman fallacy. No? Bubutasin niya ang isang argumento gamit ang ibang argumento, strawman fallacy yun. Okay, ito naman ngayon si Danielo Pelayo. Usahay dili maklaro ang tingog bro. Pero karon klaro na. Klaro na akong tingog. Ha? Ako naman gi-full ng volume ng microphone ako din eh. Klaro na siguro, no? Ricky Bardon, hapon bro. Orlan Serdan, bro, hina yung volume sa tingog. Okay na. Okay na yun, okay na ni. Okay na. Dito tayo kay Keyboard Warrior. Keyboard Warrior. Okay. So in short, tinuod giilisan sa RCC ang balaod og panahon. No. Wala giilisan.
Katunayan, kung pumunta ka ng Israel, hanggang ngayon, Saturday pa rin ang Sabat ng Judaism doon. Kung pinalitan pa, hindi na Saturday ang Sabat ng Judaism doon. Kung pinalitan. Kaso hindi pinalitan eh. Bad shot talaga, no? Sobrang bad shot. Okay, eto pa yung ebidensya, no? Hindi siya gaya nung panahon na actually walang pinersecute. Walang pinersecute na Sabbath keeper sa Israel dahil lang nagsisimba ng araw ng Saturday. Sa madaling salita, walang binago ang RCC sa utos at sa panahon. Tingnan ninyo. Panahon, speaking of panahon, yung mga ceremonial law sa Israel, binago ba ng Roman Catholic Church? No. Hanggang ngayon, nagse-celebrate pa rin ng ceremonial law ang mga Judaism doon. Pero ang mga SDA na nangungopya, namimirata sa Judaism, hindi nangingili ng ceremonial law. Kukopya-kopya kayo, di nyo pa kopyahin ng buong buo. Mas nakikita na kayo ang sulpot. Okay. Ito naman tayo ngayon kay Ana Marie Maniquez. Mayong hapon, Brother John Doe. God bless you always. Ug sa team ni Father Darwin ug sa tanan CFD watching from Santo Tomas Diocese of Tagum. Keyboard warrior, kinsa nagsugo nga santuso ng Domingo bro? Si Jesus or RCC? Yan. Yung tanong mo, ang tawag diyan, another dilemma fallacy na naman. Ganito yan makinig kang mabuti. Ang turo sa amin sa Katoliko, sa Matthew 18:18, sinabi ni Kristo, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit. Yun ang ibinigay niya. Yang authority na yan, walang ganyan ng Seventh-day Adventist. Katoliko lang. Ngayon, dahil meron kami authority na anuman ang ipahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa, ipapahintulot din sa langit, then ipinahintulot ng Iglesia Katolika na mangilin ng Sabat sa araw ng Linggo. Ang tanong, may pahintulot ba ni Kristo yan? Meron. Sabi niya kasi, anuman ang ipahintulot ninyo. Pag sinabing anuman ang ipahintulot, hindi pa ipinahihintulot dati. Yan ha? Kaya nga, anuman ang ipahintulot ninyo kasi hindi pa ipinahihintulot dati. Gets nyo? Future tense yun eh. Anuman. Pag sinabing anuman, kayo na bahala. Anuman, kayo na bahala doon. Anuman, ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Pinahintulot ng Iglesia sa lupa, sign of the cross. May pinahintulot sa langit yon. Pinahintulot sa lupa na mag-celebrate ng All Saints Day. May pinahintulot sa langit yon. Pinahintulot sa lupa na your wake up, your phone. Your phone. Nagising na si Diba, nangingay ko kasi. No? Doon ka lang ha. Ngayon to. Tuloy tayo. So, sino ba? Yun. So, ganoon sa amin, bro. Ganoon sa amin. Kaya kami gumagawa kasi yung aming iglesia binigyan na ng power of attorney ni Kristo. Ano yung power of attorney? Kaya na naming magpanukala ng kautusan with the authority o pirma ni Kristo. Yun na nga, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Bagay na walang ganyan ng mga Sabadista. Yun sa amin ha. Ang tanong, pinahintulot ba ng iglesia sa lupa na mangilin ng Sabat sa araw ng Linggo? Ang sagot ay yes. Yes. May pahintulot ba ni Kristo yon? Ang sagot ay yes. Bakit? Sabi niya kasi, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Diba? Keyboard warrior. Sabi niya, asa mabasa nga Sunday ang Christian Sabbath. Okay. Try ko lang hanapin bro ha, yung Biblia na ginamit ko doon sa debate na ang Sunday is the Christian Sabbath.
Okay ha. Try ko hanapin dito. Send yung tanong mo saan sa Biblia mababasa na ang Sunday is a Christian Sabbath? So, hanapin ko lang bro ha. Hindi ka naman siguro masyadong tatatapurado try ko dito kasi ginamit ko yon sa debate. Try ko dito sa sa file ko. Documents, debate. Teka. Dito tayo sa documents. Tapos debate. Topic. Catholic. Try ko lang hanapin ha. Lord's Day. Ito. Try ko lang hanapin bro ha kung makita ko rito bro. Yung Biblia ang ginamit ko na talagang mababasa na Sunday is our Christian Sabbath. Nagamit ko yun laban kay kay Dan Maasin yata yun. Hanapin ko muna. Ito teka, dito. Saan ko ba? Ito bro, nakita ko na, no? Nakita ko. Ito yung Biblia na ang tawag ay a paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the epistles of the New Testament and upon the Revelation. Volume 2 by Thomas Pyle. Ano sabi ito sa Revelation chapter 10? 1 verse 10. Revelation chapter 1 verse 10. Ito nakalagay. During my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Balikan ko ha. A vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Ayun, nabasa ko. Ayan, buti na lang nakita ko yung file, So, ayun bro, yun ang yung sagot sa tanong mo ha, saan mo babasa na ang Sunday is a Christian Sabbath. Ayun, sinagot na kita, keyboard warrior. Sana makontento ka na ron. Okay, tayo kay Orlam Serdan. Bro, na ay nakiksubukan bro, SDA, gihapon. O si keyboard warrior. Ayun, nabutata na. Nabutata na si keyboard warrior. Bakit? Nabasa ko na. Ang liwaliwanag na binasa ko. Balikan ko yung pagbasa ko ha. Ito sinasabi. Anong Biblia ito? A paraphrase on the Acts of the Apostles. Upon all the epistles of the New Testament and upon the Revelations by Thomas Pyle. Revelation chapter 1 verse 10. Ito sinasabi. During my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Yan. Liwanag. So, move na naman tayo ngayon sa next naman na comment. No, at least nasagot ko na siya. Okay na yon. Kung hindi niya tatanggapin yun, hindi ko problema yun. Ang mahalaga, nasagot ko yung tanong. Kung ayaw niya tanggapin, hindi ko problema yun. Okay. Ito naman tayo kay Lo Takulod Baldapan. Mayong hapon bro Jando. Ngutana lang ko nga naabay open ugma. Wala lagi. Oh. Keyboard warrior kinsa nagsugo nga balaanon ang Sunday bro. Anian tubag. Ingon si Kristo. Bisang unsa nga inyong itugot sa yuta, anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya nang ipahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa na mangili ng araw ng linggo, may pahintulot yun ni Kristo. Sa madaling salita, utos yun ni Kristo. Hirit ka pa. Sabi ni Cirilo Castro, sugdis sa Mark 2:23-27, kinsang giatubang ni Kristo diha. Kun apostoles bay giingnan diha.
Ang giingnan dia sa Marcos 2:24, pariseo. Dili Kristiyano ang giingnan. Ang giingnan, pariseo. Ano yung pariseo? Mga Pharisee sa reliyon ng Judaism, wala namang Pharisee sa Christianism eh. Oh, sabi ni Orlam Sir Dan, pasakan na si keyboard warrior bro, nakipagsubukan oh. Takot yan, keyboard warrior nga eh. Pinaklaro na nga niya eh, keyboard warrior. O, siya oh. Sabi niya, tubaga bro, likay-likay man ka, pareho gihapon. Wala ko naglikay-likay. Ang imong pangutana manggo, dunay misleading argument imong pangutana. Mutubag ko sa sakto nga pagtubag. Di ko mutubag sa gusto nimong madungog. Once ang misleading question, tubagon nimo sa misleading na pattern na nga mislead na mong duha lang nagtanaw. Di man ko ingon ana. Oh, di man ko ingon ana, misleading kay mo ha. Kinsa nagsugo nga balanon ng Sunday, ingon nagabit ako si Kristo naghatag og permiso. Ingon si Kristo, bisan unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot ko usab sa langit. Kanang bisan unsa, kahit ano, pati na Sunday worship dyan, kasama dyan. Bisan unsa gani. Nga inyong itugot, sa ba, wala nagitugot ka ni adto. Utok ba kung naa ka? Problema man ko sa mga Sabadista. Ang problema kasi sa mga Sabadista, pa nakipagtala kaya, nagigeng... Ang sarap banggitin, ano? Yan ang naging problema. Sa madaling salita, itong si keyboard warrior, hindi tayo tinututulan ayon sa ating turo. Tayo ay tinututulan dahil sa kanyang maling unawa. Ano yung kanyang maling unawa? Kailangan lahat ng gawin mo, may utos. No. Yan ang problema. Tingnan mo si Apostol Pablo, nagtuturo, wala sa utos. Sunyo preba. Sunyo preba. Babasahin ko ha. Eto, ano preba ko na si San Pablo, nagtuturo, wala sa utos. Eto, unang Korinto 7:12. Anong sabi sa, aking babasahin sa, sa Bisaya muna ha. Pakinggan ninyo ha. 7:12 ng unang Korinto. Ingon si Apostol Pablo, mali ha? Ingon siya dire. Basahin ko na sa Bisaya. Sabi sa Bisaya ganito. Ang akong sugyot ngadto sa uban mao kini. Ako lang kini. Kay walay gisulti ang Ginoo mahitungod niini. Kon ang tumutuo adunay asawa nga dili tumutuo apan miuyon nga mupuyo gihapon uban kaniya dili niya kini angay bulagan. Sabi niya sa Tagalog ha, ating Tagalogin, ano sinabi niya rito? Sa Tagalog, sa iba naman ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Siguro kung buhay na ang mga sulpot ng panahong yan, babatukan nila si Apostol Pablo. Sasabihin nila, ba't ka nagtuturo? Wala nga sinabi ang Panginoon tungkol sa bagay na, tinuturo mo pa. Di ba? Kaya yung ginawa ni Apostol Pablo kasi may pahintulot si Kristo. Anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sabi ng mga Sabadista, ang tinutukoy sa Matthew 18:18, kung simulan mo sa 15, pagpapatawad yun. Ba't sa unang Korinto 7, sabi ni Apostol Pablo, sa akin lang ito. Walang kinalaman ng Panginoon tungkol dito.
Pagpapatawad ba yun? Hindi. Hindi pagpapatawad yun. Kaya, palpak talaga sa Badista pag sila nagturo, ano? Sabi ko sa inyo, palpak talaga eh. Okay, at ituloy ang pagbabasa ng ating comment section. Sabi naman dito ni Keyboard Warrior, sinagot ko na, hindi mo lang siguro matanggap. Hindi ako gaya ninyo. Tanungin man, ulit-ulitin man, talagang hindi sinasagot. Oh. Tuloy natin, ano? Hanggang alas 4, ano lang ako, hanggang alas 4:25 lang ako, ha. Okay, ito naman tayo ngayon kay wala, ulit-ulit na si Keyboard Warrior. Sabi ni Lolita Meneses, bro, nag-blessing po ba kanina si Father Darwin? Wala, wala. Hindi ko po nahanap ang live blessing. Wala po, wala siya nag-bless kanina. Wahahaha, ang matoy dinidilima na magbuhat kag bag-ong sugo. Unsay context sa Matthew 18? Kakasabi ko pa nga lang, hindi ba? Kakasabi ko pa nga lang eh. Sabi nga ni Apostol Pablo, opinion ko lang ito. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Tapos yung kung babasahin mo sa verse 17, ito ay iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Alin doon? Yung sinabi niya doon sa 12. Na, utak naman kung meron kayo. Ang liwa-liwanag eh. Ako lang kini. Walay gisulti ang Ginoo mahitungod niini. O pag ingon walay gisulti ang Panginoon. Walay gisulti ang Ginoo. Muding budang ang gitulo niya gisulti na. O karon. Katong iyang gisugo dito bagong sugo. Hay nako, utok ba utok. Katong iyang gisugo sa unang Korintos 7:12 to 17, dili ba to bagong sugo? Bagong sugo to ni, ngon bitaw siya bitaw. Wala na sulti ang Ginoo may tungod niini. Ay, ang mga Sabadista talaga no, pag hindi alam ang bagay, nagbobobobohan. Okay, move naman tayo ngayon sa next naman. Wala na, naubusan na. So, hindi na makalaban si Keyboard Warrior. Sa Mateo 18 bro, apil ba ang 10 commandments diha? Okay. Sa Mateo 18 ang sabi nga diyan bro, kahit ano. Bisaya pa, bisang unsa nga inyong itugot. Pag sulti nga inyong itugot, wala pa na gitugot kani adto. Kuha nimo? Bisag unsa nga inyong itugot, anuman ang inyong ipahintulot, sa madaling salita, hindi pa na yan ipinapahintulot dati, kaya nga ipapahintulot eh. Kabisaya kay klaro ana, waka kasabot. Bisan unsa nga inyong itugot, sama tong gingon ni Apostol Pablo, ako lang kini, walay gisulti ang Ginoo mahitungod niini. Verse 17, ako ning gisugo sa tanang iglesia. Unsa ang iyang opinion? Ngano man, makaayo man to. Makaayo man to. Utak naman, Keyboard Warrior. Hindi yung puro daldal. Utak ba utak, hindi yung puro daldal. Nakakabagot naman, nakikipagsubukan ka, ginagamit ko puro daldal. Luya juga ito ay paningkamot. Keyboard Warrior, yes, kay balaod ka to sa pagsaylo sa tao. Batas ng Hudiyo man to, dili batas ng Diyos. Pataka na pod. Bro, ingon si Kristo, bisag unsa nga inyong itugot, kanang term itugot.
Gitugot na ba na? Utok ba? Utok. Ha? Utak ba? Pag sinabing ipapahintulot, anuman ang inyong ipahintulot, bisag unsa nga inyong itugot. Pag kanang term itugot, bro, itugot. Natugot na ba na? Luuya bago nimo ka trying hard pag gayo. Wag masyadong ipakita ba? Wag masyadong ipakita ba? Ha? Oh, wag masyadong ipakita ba na ganyan ka lang. Itugot gani. Unsay pagsabot ng itugot, natugot na. Otok ha, otok. Okay. Ingon dere si Orlam Serdan. Ha ha ha, kinigit si keyboard warrior, why utok? Okay. Okay, no? Ingon, ingon si D.S. Hart, Taylor Delphine. Kung Sabado ka, bakit wala sa iyo ang peace? Bakit kaming mga Katoliko panay pakialam mo? Ang aral nyo puro paninira sa Katoliko. Tingnan nyo ha. O tama. Sila daw Sabado keeper. Eh bakit walang linaw sa puso nila? Ha? Tayong Katoliko. Tingnan mo mga Katoliko. Kasi ninyo mga Katoliko ha. Katoliko magkaroon ng kaibigan na Sabadista. Halimbawa, nagkaroon siya ng kaibigan na Sabadista. Anong gagawin ng Katoliko? Tatanggapin niya yon bilang kaibigan niya. Wala siyang pakialam kung Sabadista ba yun o hindi. Pero kapag Sabadista nakipagkaibigan sa Katoliko, anong gagawin? Gagawa ng paraan niya para i-convert ka. Yan ang pinagkaiba. Oh. Okay, no? Sabi niya, batas ng Hudiyo man. Say, batas ng Hudiyo. Hoy, dili Hudiyo, oy. Kristiyano ang giingnan sa Mateo 18:18, oy. Taka, ang batas ng Hudiyo. Ang batas ng Hudiyo, gideklara na. Ha? Ang batas ng Hudiyo, naideklara na. Ito, idedeklara pa lang. Ano man ang inyong ipahintulot, ipapahintulot ko. Ibig sabihin, hindi pa napapahintulot. Utak ba? Utak. Meron ka ba nun? Ha? Keyboard warrior? So, Sunday na ang Sabat sa Isaiah 66:20-24. Ayun. Sunday na ba? Sa Isaias. Bro, panahon ni Isaias, wala pang Kristiyano doon. Ha? Wala pang Kristiyano doon. Sa Isaiah 66, wala pang Kristiyano doon. Ba't ka umatras doon? Ang pinag-uusapan natin sa panahon ng Kristiyano. Yung panahon ni Isaiah, hindi yung panahon ng Kristiyano. Utak naman kung meron ka. Ano ba naman yan? Sabi ni Joseph Balataria, sukli si Kugtas do, ayaw sige bot-bot. Ingan bitaw na ako bitaw. Si Kugtas, sukla na mo. Padayag na siya yung gusto niya ipadayag. Tapos, mabasa si John Ray sa librong Katoliko with imprimatur ni Hillobstadt. Basahon ni John Ray. Muagri ba si Danny Kugtas? Kung muagri siya, good. Pag di siya muagri, kisa may palpakron. Oh. Nagpaila si Danny Kugtas na Katoliko. Nagpapakilalang Katoliko daw siya. Katoliko. Tapos yung libro ng Katoliko na may imprimatur ni Hillobstadt, pag yan, dinis-agree ni Danny Kugtas. Kasi magandang balita, Biblia lang siya. Ang tanong, turo ba ng Katoliko na pag nagpahayag ka ng totoo, gamitin mo lang magandang balita, Biblia, wala nang iba? Ha? Yan Danny Kugtas, sulpot yan eh. Oh, palabanin mo si Danny. Palabanin mo. Ito yung role. Bigyan ko siya ng ilang minuto, magpahayag siya ng kanyang stand. Tapos babasahin ni John Ray yung mga libro ng Katoliko. Pag nag-agree si Danny Kugtas, okay. Pag nag-disagree siya, panalo na kami kasi may ebidensya kami, siya kumontra lang. Oh.
Sino paniniwalaan ninyo? Sino paniniwalaan ninyo? Yung Katoliko na may dokumento? O yung Katolikong puro daldal? Sige, palabanin mo si Danny Cugtas. Hindi ako takot dyan. Palabanin nyo. Duwag yan eh. Palabanin nyo si Danny Cugtas. Yun ang role namin pag Katoliko kalaban. Katoliko, yun ang role namin. Hayaan siya magpahayag ng gusto niya ipahayag. Tapos babasahin ng mga libro Katoliko. Pag nag-agree siya, okay. Pag nag-disagree siya, makikita ninyo, siya pala ang tabingi. Yan ha? Pag nag-agree siya, okay. Sabihin, tanggap niya. Pag nag-disagree siya, kawawa siya. Bakit? Nagpapakilala Katoliko, kinukontra ang opisyal na turo. Sinong lugi dyan? Yung opisyal na turo o yung kumukontra? At least na ipapakita namin sa mga tao, meron kaming dokumento, ayaw lang tanggapin ni Danny Cugtas. Ang tanong, sinong paniniwalaan ninyo? Yung Katolikong gumagamit ng official doctrine o itong sulpot na ito? Yan ha? Oh, Jose Balataria, sabihin mo kay Danny, labanan kami. Schedule ko siya. Sa online. Hindi yung personal. Punta ka ng South Korea, harapin mo si John Ray. Si John Ray ang kompleto ng mga libro na gagamitin against sa kanila. No? Si John Ray ang kompleto ng libro na gagamitin laban sa kanila. Ngayon, gusto niya ng harapang debate, pwede rin. Muha siya ng ticket niya, passport niya, lipad siya sa South Korea. Andiyan naman si John Ray sa live natin gabi-gabi. Ba't gusto mo pa ng harapan? Ngayon, pag lalaban niya sa live ng punto por punto, ito yung role. Magpapahayag siya. 20 minutes. Hayaan ko lang siya magpahayag. 20 minutes. Yun lang. Tapos, ako siya magpahayag. Tanungin siya ni John Ray. Tapos, ikumpara doon sa libro Katoliko. Tinatanggap po ba? Sinasabi ng libro Katoliko. Ang Nilobstat, ito. Ang affirmatory, ito. Tinatanggap po ba? Sinasabi niya dito, God died literally. Oh, God died literally. Pag sinabi ni Danny Cugtas, hindi ko tinatanggap yan. Sinong paniniwalaan ng nanonood? Si John Ray na may dokumento? O si Danny Cugtas na kumukontrang sulpot? Sige. Yan. May pahintulot na kasi ni Padre Darwin. Ibigay na pilot ng Padre Darwin permiso. Sige. Ilabas si Danny Cugtas. At schedule yan. Ano ba? Let's try natin sa February 10. Kasi January 20 may debate ako kay Cesar Baladad. January 27 wala ako niyan kasi meron kaming sports and evangelization. February 3 pwedeng mangyari na meron pa kaming schedule ni saan ba yun ni Ate Genevieve? Meron pa kaming schedule ni Genevieve tungkol sa Sabat. So, nasa lang yan. Nasa February yan. Maybe February 17. Oh. February 17. Ihanda nyo sa Danny Cugtas. Schedule Sabado ng gabi. Alas 8 Sabado ng gabi. Live sa punto por punto. Papapasukin namin siya. Bigyan namin siya pagkakataon. Magpahayag siya ng 20 minutes at magtatagalog siya. No? 20 minutes siya magpahayag ng kanyang stand. Ba't siya naniniwala sa bagay na yan? Pagkatapos, tanungin lang siya ni John Ray. Basahin lang yung mga libro Katoliko. Pag nag-agree siya, okay. Pag nag-disagree siya, di siya sulpot. Bakit? May dokumento eh. Lang magmaniwala kayo kay Danny Cugtas, daldal yung mahigit doon. Sabi niya, MBB lang. Yan tanong, official na turo ba ng simbahan Katoliko? MBB lang? Kailan tinuro ng simbahan Katoliko na pag ikaw nagpahayag ng totoo, MBB lang? Kawawa yung sa Amerika, walang MBB. Sige, labas niyo yan.
Yung duwag na yan. No? Sabihin pa kami na kami raw. Yan ang duwag eh. Kalain mo, gagawin kaming MBB lang? Ano yan? Hindi kailanman tinuro ng simbahang Katoliko na pag nagpahayag ka ng katotohanan, MBB lang. Kalokohan. No? Kalokohan yung ganun. Tingnan na yung comment ating ano. Hanapin nyo saan ba yun na nawala eh. Okay, ito na ba ni si Cherry Tejero Sumanting? Keyboard Warrior, pagkaluoy ba ninyo sige og ask? Sultian mo, dili sa ninyo dawaton. Ano ba talaga, taning? Eto na yan bro. Si Keyboard Warrior parang ganito. Berjando, ano yun? Gutom ako. Tapos, saan ako makakita ng tinapay? Doon ka sa bakery pumunta. Ay, ayoko sa bakery. Doon ako sa hardware. Siguro sa hardware may tinapay akong makita roon. Hindi bro. Nandiyan sa bakery ang tinapay. Gusto ko nga sa hardware eh. Ganyan ang utak ni Keyboard Warrior. Sinabi na nga makakita kang tinapay sa bakery, pupunta pa ng hardware. Yan ha. Singo siya dire. Kanang sugo ni Jesus Brad. Dili na self-interpretation sa RCC scholars. Okay. Ang utos ni Kristo, wala siyang utos patungkol sa Sabat. Daan ninyo ha. Walang ni isa mang bersikulo sa Biblia na nag-utos si Kristo na mangiling kayo ng 70 Sabat. Walang ganong utos. Anong utos ni Kristo? Babasahin ko. Unang Juan 4:21. Ito ang utos ni Kristo. Unang Juan 4:21. Ito utos niya. Basahin ko ha. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Yan na, liwanag yan ha. Unang Juan 4:21, ano ang utos na binigay ni Kristo? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Tanong, pag yan ginawa mo, matutupad mo ba ang utos ni Kristo? Galatia 6:2. Anong sabi rito? Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Tanong, meron ba doon mangilin ng 7-day Sabat? Wala. Alibasa, mga ewan ko na lang. Yan ha. Palibhasa. Mahihinang klase kayo. Okay, tuloy tayo sa magbabasa ng ating comment section. Ang sarap magbasa ng comment section, ano? Okay, Danielo Pelayo. Bro JD, pwede ba ma-flash ang screen sa binasa mo? Na ano? Yung alin doon? Alin doon bro? Ang daming binasa ko eh. Ang daming binasa ko eh. Huwag kang magalala bro. Huwag kayong magalala. Sa hindi nakakita ng binasa ko ngayon, magre-re-upload ako dito sa Punto por Punto YouTube channel. Sa Punto por Punto YouTube channel, nandun na yung mga binabasa ko. Ito, pakita ko lang sa inyo ha. Saglit lang ito ha, para makita ninyo ha. Ayan o, ayan o. Ayan. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan o, nagre-record ako. Kita ninyo, nagre-record ako. Ayan, nagre-record ako ha. Yung mga sinasabi ko rito, recorded yan. Pag nire-upload ko nito sa Punto por Punto YouTube channel, makikita nyo na lahat ng mga binasa ko.
mga talata, mga referensya na binasa ko, makikita nyo. Abangan nyo yun. Ilalabas ko ito sa YouTube channel ng punto por punto. Para makita nyo lahat ng binasa ko. Kasi nag-record kasi ako rito eh. Yan o. Nagre-record ako So, yung mga referensyang binasa ko, makikita nyo yung pag nag-re-upload na ako. Okay, so tuloy tayo sa pagbabasa ng ating mga comment section. Ingon diri si Cherry Tejero Sumanting. Unya, unsa na sad palusot mo? If you want to go to hell, go ahead, make your destiny. Ingon diri, Keyboard Warrior. Christian Sabat nga gisugo ni Jesus, ayaw nang sugo sa Santo Papa. Tingnan ninyo ang tabingi na ito. Dito nyo makikita na tayo kinokontra ni Keyboard Warrior hindi batay sa ating turo, kundi batay sa maling unawa niya. Ha? Maling unawa mo. Kanina ko pa sinasabi, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya nang ipahintulot sa lupa na mangilin ng araw ng linggo, may pahintulot sa langit yun. Yan kayo may utak ka. Ha. Wawa naman. Ayun na si SS Heart Taylor Delphine. Pahingi kopya niyan bro, Sunday which is our Christian Sabbath. Tingnan niyo, pag ni-upload ko na ito, pakita ko sa inyo yung binasa ko kanina, Ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Ayan. Yan Pakita ko, nakita niyo, ayan A paraphrase on the Acts of the Holy Apostles, upon all the epistles of the New Testament, and upon the Revelations Volume 2 by Thomas Pyle. Sa Revelation chapter 1 verse 10, ganito ang sinasabi. During my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Yan which is our Christian Sabbath. Kayo magalalate, ano ko yan pag nag-re-upload na ako, pwede nyo screenshot. Pag nag-re-upload na ako, makikita nyo yung binasa ko. Okay. So, move naman tayo ngayon sa ating, basa pa ng comment, Yung si Keyboard Warrior. Unsa may explanation nimo sa Isaiah 66:23-24, Brad? Sabat is Saturday man diha. Wala gitawag Sabat ang Sunday sa Bible. Okay, ang ganda ng iyong katanungan. Eto, babasahin ko Sige, ating ilabas yung talatang hinihingi niya. Isaiah 66:23-24. Kaya, ito, babasahin ko Isaiah, ano daw explanation ko doon? Nanonood ka ba ngayon, Keyboard Warrior? Sasagutin ko yung tanong mo huwag kang magreklamo. 23-24. Ito ang sinasabi hanapin ko muna 23-24. Okay. Ito ang sinasabi. 23. From new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord. Wait lang. Is your son... What? 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 Ano? This one? Or this one? Ito. You want to drink water? Di ba yung gusto mo drink of water? Okay. So ako tinatanong ni Keyboard Warrior kung ano raw yung paliwanag ko doon sa Isaiah 66. Wait lang May sobrang lakas ng volume niya.
Okay. Ang tanong niya, ano daw paliwanag ko sa Isaiah 60:24? Babasahin ko ha. Ayan. From new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord. And they shall go out and look on the dead bodies of men who have rebelled against me. For their worm shall not die, and their fire shall not be quenched, and they shall be an abhorrence to all flesh. 23. Tagalogin ko para maunawaan, tsaka Bisayain ko, ano? From new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath. Mula sa bagong buwan hanggang sa bagong buwan, at mula sa araw ng Sabat hanggang sa araw ng Sabat. Ang lahat ng laman ay darating para sambahin ako, sabi ng Panginoon. Eto, let us ating ipagpalagay na ang Sabat dito ay Saturday, no? From Saturday to Saturday. Tanong, meron ba day off? Halimbawa ganito. Ako yung may-ari ng kumpanya. Tapos trabahante kita. Magtatrabaho ka sa akin. From Monday to Monday. Ang tanong, may day off ka ba? Yeah. Sa langit, ang ginagawa ng mga anghel doon, walang tigil sa kakasamba. Walang tigil sa pagsamba. Pag nilagyan mo ng Sabat doon, anong gagawin nila? Ano ba yung Sabat? Ang meaning ng Sabat, pahinga. Hoy, keyboard warrior. Ang meaning ng Sabat, pahinga. Sa langit, walang tigil doon na sumasamba ang mga anghel. Walang tigil. Araw at gabi, walang tigil sa pagsamba. Kung lalagyan mo ng Sabat doon, anong gagawin nila? Ano? Magpapahinga. Wait lang ha. Mukhang yun. May grounded yata rito, ano? Ano kayang grounded dito? May grounded sa linya ko. Okay. Wala na. Tuloy lang tayo. Parang may grounded sa linya ko eh. Sige na. Ayan. From Sabbath to Sabbath. Ano yung, alimbawa, lagay din from Saturday to Saturday. No? Pag sinabing from Saturday, mula Sabado hanggang Sabado, tanong, dadaan ka ba ng linggo o hindi? Siyempre, dadaan ka ng linggo. Sabado. Mula Sabado hanggang Sabado. From Sabat to Sabat. Yan, bigyan natin na yan yung Sabado to Saturday. From Saturday to Saturday, all flesh shall come to worship me. From Saturday to Saturday. Ano mangyari? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tanong, may linggo ba masasama? Meron. Utak ba? Utak kung meron ka. Yan ang malaking problema dyan. From Saturday to Saturday. Saturday, Sunday, Monday. Alangan na maggagawin mo. Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday, Tuesday. Utak naman. Yan ang malaking problema. Yan ang malaking problema. Ano? Sige. Babasahin ko ulit ha. Pakita ko sa screen. Yung binabasa ko. Sila ko sa screen yung binabasa ko. Ayan. From new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship me. Yang term dyan, mula Sabado hanggang Sabado. From Sabbath to Sabbath. Anong, wala bang madadaan ng linggo? Ang bobo nyo na sa mathematics pag sinabi nyo walang madadaan ng linggo.
Sabi niya, from Sabbath to another Sabbath. Basahin mo nga. Basahin mo nga. Oh, basahin mo nga. Basahin mo, basahin mo. Oh, keyboard warrior, basahin mo. Oh, keyboard warrior. Nakikita mo ba? Nakikita mo? Ha? Nakikita mo ba? Oh, ba't paulit-ulit na yung mga comment mo? Napikon ka na ba? Ha? Sobrang pikon ka na ba? Oh, sige. Ano yan? Oh, ano? Oh, keyboard warrior, pikon na pikon ka na. Tingnan mo nga. Keyboard warrior, pikon na pikon ka na, no? Oh, sige. Pakita mo nga. Ano? Keyboard warrior, nakikita mo itong nakikita sa screen ngayon? Dami nakakabasa, oh. Oh. Nagbalik-balik iyang comment, nagkurog-kurog na siya sa kalagot. Oh. Keyboard warrior, basahin mo. Marunong ka magbasa? Ha? Keyboard warrior, marunong ka bang magbasa? Ha? Keyboard warrior, marunong ka bang magbasa? Kung marunong ka magbasa, basahin mo nga. From new moon to new moon. From Sabbath to Sabbath. Ang ibig sabihin yan, walang day off. Utak ba? Utak. Pag sinabi ko, keyboard warrior, magtatrabaho ka sa kumpanya mo from Monday to Monday. Tanong, anong araw ang day off mo? Sige nga. Bigyan mo nga ako. Bigyan mo nga ako ng magandang sagot. Pag sinabi na tatrabaho ka, sabi niya, mali di ay Japon inyong Sunday, kay walay Sunday, Sabbath. Meron, kasabi namin, no? From Sabbath to Sabbath, kasama na Sunday dun. Utak naman. Alangan na ingunan eh. Sabado. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. Lunes, Martes, Merkulis, alangan na. Utok ba? Utok? Naka na? Wa? Waka na, no? Sa imuang kalendaryo, walay Domingo Magyan. Kung musugod kag ihap sa Sabado, padulong sa pika Sabado, walay Domingo Magyan. Utok ba? Utok. Onya, kay Sunday, Sabbath man mo. O, apil lagi ang Sunday lagi. From Sabbath to Sabbath. From Sabado to Sabado. Natural, makalabay kag Domingo. Oy. Mali di ay si Isayas, ikaw di ay sakto. Ingon si Isayas, Sabado to Sabado, apil di Domingo. Nanawa ragod ninyo? Tingnan nyo nga anong ginagawa ni Keyboard Warrior. Nawala na ng bait. Nawala na ng bait. Oh, sinabi na nga, binasa na nga eh. From new moon to new moon and from Sabbath to Sabbath. Pag sinabing from Sabbath to Sabbath, dadaan ka ng linggo niya bago ka makapunta sa next Sabbath. Sige, maglagay na natin ganito. Walang linggo. Diba ha? Walang linggo ha? Sige, pagbigyan natin si ano. Ating pagbigyan si ano, si Keyboard Warrior, walang linggo. Ano ba, ganito? From Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship me. Sabi sa Biblia, ang mga napupunta sa langit, walang tigil sa kanilang pagsamba araw at gabi. Walang tigil. Walang tigil. So ganito yung mangyayari. From Sabbath to Sabbath, walang Sunday ha? Sabat. Araw-araw Sabat? Araw-araw pahinga? Akala ko ba walang tigil? Utok ba? Utok na ka na.
Sa ato ba, sa langit di ay kanang keyboard warrior. Sabado, 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 Sabado. Sa lahat nga ba kasulti, pahulay, 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 pahulay. Unya, sa ano nanggingon diha, nga walay hunong nga pagsimba adlaw gabi. Ikaw yun, ang Sabat lagi ikapito ka adlaw. O sa langit, puro na ikapito, walay uno, walay dos, walay tres. Agay! Oh, yun siya, oh. Ang Sabat lagi, ikapitong adlaw, gibalaan sa Ginoo, asa mabasa gibalaan ng Sunday. Amo, bito na. Simbahon siya sa adlaw, no? From Sabat to Sabat, apil na Domingo diya, alang nga magpuro Sabado. Usama na sa langit de, pasabot mo keyboard warrior. 7 days, 7, 7, 7. Walay first day dito, walay second day, walay third, walay fourth, walay fifth, walay sixth, walay seven. Oh, walay six. Puro na 7, 7, 7, 7, 7. Ano, yabag na. Hastang yabaga na. Para kang keyboard warrior sa langit, puro na 7, 7, 7, 7. Puro na 7 days dito, wala nila yung adlaw. Kung puro 7 days, ganun gingo man ko no, from Sabat to Sabat. Puro raman na 7 days dito. Wala first day, wala second day. Utok ba kung nakakamo kang mathematics? Malaking problema ni ano rito. Tingnan natin yung mga nag-comment doon sa Faith and Morals. Silipin ko yung ano sa Faith and Morals sa mga comment dito ha. Silipin. Faith and Morals. Ito. Yan. Ibig ko mga comment sa Faith and Morals. Yung dire. Eralen Dukay Aragon. Brachando, ang sabi ng nakadebate ko po na si Rogen Marquizo Polina, nauna daw ang SDA kaysa Catholic. 1 week daw after natapos gawin ng Panginoon ng mundo ay may SDA na daw. Natatawa lang ako sa kanya. Eto, tingnan ninyo ha. Ano ba ang Seventh-day Adventist? Ating i-search dito sa sa AI natin para makita natin yung kanilang kasinungalingan. Yan ha. Sabi niya, ang Seventh-day Adventist na nagsimula 1 week after sa creation. Ating tingnan ninyo ha. Pakita ko. Eto. At tanongin si AI, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Tingnan natin kung ang sagot ay bibigay niya yun bang from 1 week after the creation. Tingnan niyo ha. Pakita ko sa screen. Yan. Sabi ganito ha, type ko rito ha. When the Seventh-day Adventist started. When the Seventh-day Adventist began Adventist Church began. Yan ha. Ang tinanong ko dito kay AI, when the Seventh-day Adventist Church began. Ang sabi ng katalakayan mo, nagsimula daw ang SDA a week after the creation. Ating tingnan ng realidad. Baka kasi nag-hallucinate yung sabadistang katalakayan mo eh. Baka nag-hallucinate na. Baka addict siguro kaya nag-hallucinate na. Ano nakalagay rito? When the Seventh-day Adventist Church began. Ayan, sagot na. Dito yung sagot niya ha. Ito na sagot. Ayan, ang lakas. Tingnan natin ha, ano ang sagot ng AI. Totoo ba ang sinasabi ng SDA na sila daw ay nagsimula daw sila 1 week after the creation? Basahin natin. When the Seventh-day Adventist Church began. The Seventh-day Adventist Church was officially founded in the 1860s.
The roots of the Adventist movement can be traced back to the early 19th century when a number of individuals, including William Miller, preached about the second coming of Jesus Christ. Miller's followers, known as Millerites, believed that the second coming would occur on a specific date, which they initially set as October 22, 1844. When the predicted date passed without the expected event, an event now known as the Great Disappointment, some Millerites re-evaluated their beliefs and continued to study the Bible. A group led by Ellen G. White, along with other leaders such as Joseph Bates and James White, emerged from this movement. They continued to emphasize certain beliefs, including the observance of the seventh-day Sabbath, Saturday, as a day of worship. In 1863, the Seventh-day Adventist Church officially organized as a denomination, adopting its name to reflect its belief in the imminent second coming and the observance of the seventh-day Sabbath. The first General Conference session held in Battle Creek, Michigan, marked the formal organization of the church on May 21, 1863. Today, the Seventh-day Adventist Church has grown into a global denomination with the millions of members worldwide. Kailan daw nagsimula? 1860? Sasabihin niya, 1 week after the creation, lelang nyo. Mga Sabadista, nag-hallucinate na kayo. Tugpa ba? Tugpa. Tugpa! Lutaw ra kaayo mo. Ha? Lutaw ra kaayo mo. Tugpa pod. Grabe. Seventh-day Adventist nagsimula 1 week after creation. Protestant denomination yan. Sino ba ang father of Protestantism? Martin Luther. Sinong nauna? Martin Luther o Katoliko? Nangayabag na. Perte ng yabaga. Oh. Tuloy natin magbabasa, ha? Ituloy magbabasa sa mga comment. Yun si Jenny Mauricio. Okay na yun, bro Jando. Waste of time kay Danny Boy. Yun nga, papansin lang yun eh. Bak lang yun, no? Ang mga pastors ng SDA dito sa Pilipinas ay nagpaka-Hudyo dahil ang kanila araw pagsamba ay Sabado. At niloko pa nila ang kanilang mga membro ng walang malay na ang araw Sabado pagsamba ay para lamang sa relihiyong Judismo. Tama. Judaism ang inutusan, hindi kasama ang Christianism dyan. Kasi ang Christian Sabbath is not Saturday. The Christian Sabbath is Sunday, not Saturday. Sa Saturday, merong iilang Kristiyanong nangingilin gaya ng Seventh-day Adventist, but it is not the official Christian Sabbath. Okay? Sabi ni Susana Nadoza, hardware to ang tinapay, murag pala kadagko. Murag pala kadagko. We're blessed. We have bro Jando. God bless you, bro. From Jenny Mauricio. Gina Alisan Sakote. Tulibagbag ang utok sa mga sulpot. Ako ni. Gahi og ulo. Di kasabot ba? Di kasabot lagi si Kuan lagi. Romarlon Babaran, bro, watching from Ortigas, Pasig City. Shout out. Wash out sa lahat, no? Nida Reha, salamat sa Diyos. Salamat, brother Jando, sa paliwanag mo. Watching from General Santos City, si Danilo Bernejo Sr. Desperado na mga pastor, sabi ni John D. Castardo. Okay. Sabi ni Nieves Francisco, nababasa niya. Di lang niya maunawaan. Kawawa. Tessie Pedro Cadano, walang salamin si keyboard warrior, hindi niya mababasa. Okay. Nawala. Yun, no? So, Brian Villamor, Susi, gitinamba na nimo bro JD. Mura na og grade 1, imo gitudluan. Hallelujah, keyboard warrior, mura na ka og grade 1.
Sabi ni Nieves Francisco, Lana Otek. Lana. Oh, isa naman, isa naman. Oh, yung dire ah. Okay, no? Okay, sabi niya, Sabat is Saturday, mandiha. Wala gitawag Sabat ang Sunday sa Bible. Gibasa bitaw nako karon lang. Sunday is our Christian Sabbath. Binasa ko pa nga lang eh. Tingnan ninyo ha. Dulong-dulungan ha. Binasa na nga. Dami nakabasa nun eh. Dami nakabasa. Sabi, balikan natin ha. O eto. Ating balikan. Hindi raw, wala raw. Eto, balikan natin. Sabi rito, during my confinement in which place a heavenly revelation, a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Binasa ko na nga, sasabihin mo, wala sa Bible. Yan ang problema. Nakafocus lang kasi kayo sa isang bersyon ng Biblia, kaya kayo limitado ang nalalaman. Oh, 'di ba? Limitado. Oh, tuloy natin. Ingon si Keyboard Warrior, mao day dili nimo ginapatupag ang imong kaistorya gahapon bro kay misleading di ay ka. Ako na misleading ino nga namo ko ebidensya. Nayabag na. Ako nga na ebidensya mo na misleading. Unya siya, sige tabi niya, walay pangitan ako, asa mabasa ang aparisyon na masaylog sala. Way mabasa. Unya mo insist siya, nga na masaylo, nga wala gani mabasa. Oh, ako pa siyang giingnan. Sige, bahalag nila Biblia, bahalag referensya. Asa nga referensya ni mo nabasa ang mga parisyon na masaylog sala, ingon siya, wala. Nya ako na ko ebidensya nga ang parisiyo dili mamasaylo kay para nila Ginoo ray makapasaylo. Na ako'y mabasa. Ha, may labaw na mo riya. Ang naebidensya ang wala ebidensya. Siya, kinsay nagsulti anang imong ginabasa. Oh, kani misleading ni ang tawag ani ad hominem. Yan na, Keyboard Warrior ha. Wow, siguro wa mo nagtulong about fallacy ha. Kanay mong style nimo ad hominem tawagan na. Sabi ng ad hominem, attacking to the argumentator, not to the argument. Mag-focus ka sa argument. Hindi sa argumentator, wala kang pakialam kung sinong nagsabi nun. Ang mahalaga, hindi sa amin yun. Oh. Ate, pakita sa AI ha. Ate, pakita yung AI natin. Oh. Para kasi naghanto kasi ng contributor eh. Tingnan natin ha. Ano masasabi ni AI patungkol sa ito. Is the Catholic Church made? Is the Catholic Church yan ha. Is the Catholic Church made the ChatGPT? Oh, tingnan pa naman laman natin. Ano ang sagot ni AI dito? Sila Katoliko ba gumawa ng nito, ng application na ito? Oh. Pakita ko sa inyo ang sagot ni AI ha. Ito. Tinanong ko siya. Tanong ko sa kanya, is the Catholic Church made the ChatGPT? Ang sagot, no! The Catholic Church did not create ChatGPT. ChatGPT was developed by OpenAI, an artificial intelligence research lab based in San Francisco. OpenAI is an independent organization that focuses on advancing artificial intelligence in a safe and beneficial manner.
Keyboard warrior, hindi ito gawa ng Katoliko. Ad hominem kasi ang ginagawang style mo. Basta Katoliko nagsabi, sinungaling no. Di totoo yun. Kayo ang sinungaling eh. Ano sinasabi ng kanilang libro sa ano? The Great Controversy? Ha? The Christian religion was conquered by paganism? Anong conquered? Sabi nga ni Kristo eh, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Pero sa turo ng SDA, na-conquer ang Kristyanismo and the church lost her purity and power. It is against the Matthew 16:18. Kaya kung may sinungaling man dito na sources, yung sources sa Sabadista. Okay, no? So, yun, kung may sinungaling dito. Okay. So, 4:24 na, maya-maya konti, kailangan ko na mag-out. At least naipakita ko yung yung ating mga kasagutan na sobrang tibay na hindi magiba-giba ni Keyboard Warrior. Okay. Hindi magiba-giba ni Keyboard Warrior. Sige, hanggat gumagamit ako ng AI, sige magdaldal kayo. At ang AI kompleto ang research kumpara sa inyo. Isang nga ginawa ko si AI eh. Can you make me an excuse letter? O, pakita ko sa inyo ha. Ang gagawa niya ako ng excuse letter, tingnan niyo ha. Pakita ko sa inyo. Ako gagawa niya ng excuse letter. Eto. O, tingnan niyo ha. Can you make me? O, tingnan niyo ha. Can you make me? Oy, it's time to get Kuya on school. Wait lang. Can you make me an excuse letter? Yan. Tingnan niyo ha. Pakita ko sa screen. Pakita ko sa screen. Yan Can you make me an excuse letter? Anong sagot? Ito sagot niya. Tingnan niyo ha. Yan. Ding 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 ding. Ayun. O, dinagawa lang ko na excuse letter. Yan. Can you make me an excuse letter? Sabi niya, certainly, I can provide you with a sample excuse letter, but keep in mind that you should personalize it based on your specific situation. Include relevant details such as names, dates, and reasons for your absence. Here's a general template. Ayun, nagbigay siya. I hope this letter finds you well. I am writing to formally apologize for my absence on due to, So, nagawa niya ako ng excuse letter. Kaya kung tutuusin ko, ikukumpara ko si AI kumpara sa mga sa mga self private interpretation ng mga sulpot na ito, mas maniniwala pa ako kay AI. Kaya wala palpak na. Sobrang palpak. Sabi ni AI, hindi nagpapatawad ng kasalanan ng mga Parisiyo kasi para sa kanila, reserve lang yon kay God ang pagpapatawad ng kasalanan. Ang tinanong ko si yung kahapon, si Winsion, pag nagkasala ka sa Parisiyo, may patatawarin ka ba? Sabi niya, oo. Oo. Hindi ka patatawarin noon. Bakit? Para sa kanila, Diyos lang nagpapatawad at walang sinumang tao ang pwedeng magpatawad kahit sila. Hindi naman sila robot. Okay, 4:27 na po. Kailangan ko na pong mag-out. Nahaba-haba na yun na i-record ko. Ito ay umabot na ng 1 oras at 29 minutos ng aking na-i-record. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating programa sa Punto por Punto. Ito sa ating live sa Straight to the Point, no? At maya-mayang gabi, kita-kits tayo ulit sa another night of Worldwide Catholic
Bible study. Maraming salamat po at Bro JD, mapriso ang huwes anang style ni Keyboard Warrior kay balihon man ng kamatuuran. Kuya ug maoy mudagan. Lisod yun. Lisod basta sa badista mahimong attorney kayang balihon ng balaod. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at time to say goodbye na. Paalam. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mudang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.